So ang ating pong mensahe ngayong umaga ay pinamagatan nating Blessed is the nation whose God is the Lord. Ayan. Pag-usapan natin, kasi napapanahon po ito, maaari pong yung iba ay puspusan na yung pagpe-prepare para sa election tomorrow. Yung iba naman ay wala silang pakialam kung election bukas. Di ba? So, tingnan natin ano ba ang sinasabi ng Bible. Ano ba yung mandate ng Word of God para sa atin ng mga believers. Okay? So, sabi nga, fasten your seatbelts and then sana po makuha natin itong message na to by heart. Okay, so if there's anything na mga pag-uusapan na pinagmumulan ng mga debate o argumento, walang iba, marahil siguro isa doon yung discussion about involving in politics and in government, even among believers. Ayan. So dapat po marinig natin ito, especially sa loob ng church. Kasi, siyempre, ang church lang naman talaga ang magpapaalala nito para sa atin. So, bilang mga followers po ni Christ, ano ba dapat yung attitude natin? And our involvement with politics and in serving our government. Ayan. So, it has been said that religion and politics don't mix. Di ba, lagi natin naririnig yung the separation of church and state. So, totoo ba to? Kailangan ba talaga ganon? Can we have political views outside the considerations of our Christian faith? Dapat ba ganon? So, ang sagot po doon is no. We cannot. The Bible gives us truths regarding our stance. Ano ba yung paninindigan nating mga believers towards politics and government? Bakit po natin ito pag-uusapan? Kasi siyempre, pati mga believers, yung mga taga-church, pumapasok na rin sila sa politics. Diba? Gusto nila mag-serve sa government. Sino dito yung papasok sa SK? Meron ba? Yung mga kandidato ng SK? Yan. Amen. Sabi nila, bago ka daw tumakbo ng SK, dapat matuto ka munang magligpit ng higaan. Amen ba? Kasi kung gusto mo maglingkod sa barangay, pero hindi ka naman marunong maglingkod o maglinis ng bahay, paano ka maglilingkod sa barangay? Amen. So ano lang yon? Kasabihan lang yon. Reminder lang. Kasi mo, paglilingkuran mo yung barangay, sa bahay nga, hindi ka makapagwalis. Amen? Okay. Psalms 33, verse 12. Blessed is the nation whose God is the Lord, the people He chose for His inheritance. Sabi sa Tagalog, mapalad ang bansa. Si Yahweh ang Diyos, mapalad ang bayang Kanyang ibinukod. Tingnan natin. Okay, number 1, how should a Christian view politics? Pag-usapan natin kasi ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya, pumapasok na rin sa larangan ng politika. Okay. So ang unang katotohanan, church, mga kapatid, mga sir, mga ma'am, the truth is that the will of God rules and controls every aspects of life. Ulitin ko, how should a Christian view politics? Okay. So, ang Diyos ang ruler. Siya ang may control lahat ng aspeto ng buhay natin. Okay. At importante na ang will, ang kalooban ng Diyos, ang first importance na nagaganap everything and every one of us. Okay. Now, there is politics kasi may plano ang Diyos. God's plans and purposes are fixed. There is no plan B sa Panginoon. Kung ano yung plano niya, yun yun. Kung ano yung purpose niya, yun yun. Walang plan B sa Panginoon. At yung plano na at saka yung purpose ng Lord, hindi natin pwedeng i-violate yun.
At wala tayong magagawa dahil pag ginusto ng Diyos mangyayari yan. Walang kahit sino mang government, walang sino mang politiko na pwedeng pigilan ang kalooban ng Diyos. Do you understand? Amen? So kaya nga sabi natin kanina, dapat makita natin ito na kahit na ikaw ay isang politiko, dapat nagsasubmit ka pa rin doon sa kalooban ng Diyos. Na alam mo na ang Diyos pa rin ang may control and He's still the ruler of everything and to everyone. Na lahat ay umiikot pa rin sa kalooban dapat ng Panginoon. Tingnan natin sa Bible. You remember in book of Daniel, chapter 4, verses 34 to 35. Sabi dito, at the end of that time ay Nebuchadnezzar, siya po ay isang hari. Okay. Raise my eyes towards heaven and my sanity. Ito po yung panahon na yung nawala yung kanyang tawag dyan, hindi naman siya nasiraan ng ulo, nawala lang yung kanyang kamalayan, di ba? Kasi nga, dumating siya doon sa panahon na nagyayabang na siya eh. Sabi niya, because of my accomplishment, di ba? Ako ang gawin na lang natin sa panahon natin ngayon, di ba? Ako ang nagpaayos ng kalsadang yan. Ako ang nagpagawa ng barangay, ng munisipyo. Ako ang nagganyan, lahat ako nagpagawa niyan. Hindi niya nabinigyan ng glory ang Panginoon. Tapos ang nangyari, nawala siya sa kanyang kamalayan for how many years? 7 ba? Kung di ako nagkakamali, nawala siya. Hanggang nandun siya sa gubat, kumakain siya kasama ng mga wild animals. At ito po yung panahon na yon. Hanggang sa bumalik yung kanyang kaisipan. At sabi niya, my sanity was restored, then I praised the Most High. Honored and glorified Him who lives forever. Tingnan mo yung declaration niya. His dominion, so kahit hari siya, naniniwala siya na meron pa ring ruler above Him. Amen? So, His kingdom endures from generation to generation. All the peoples, you and me, politiko ka man o hindi, of the earth are regarded, itinuturing ito as nothing. He does as He pleases, the Lord, with the powers of heaven and the peoples of the earth. No one can hold back His hand or say to Him, what have you done? Parang wala tayong karapatang mag-question. Di ba? Sa kalooban ng Panginoon because He knows, hindi lang better, but He knows the best. Okay? So in fact, it is God who set up kings. Diyos ang naglalagay ng mga hari noong unang panahon at siya rin ang nag-aalis. In Daniel chapter 2 verse 21, sabi dito, He changes times and seasons. Tingnan mo yung kapangyarihan ng Panginoon, ha? He deposes kings and raises up others. He gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning. Talagang kahit nung unang panahon pa man, talagang ang Diyos ang nagbibigay ng ating mga leaders. Okay? Sa Kanya talaga nagmula yon. Okay? Because the Most High is sovereign over the kingdoms of men and gives them to anyone He wishes. In Daniel chapter 4 verse 17, kasi pag binasa mo talaga ang book of Daniel, more on, it talks about yung government. Okay? So sabi dito in verse 17, the decision is announced by messengers. The holy ones declare the verdict. Di ba? Ang verdict talaga, ang huling talagang desisyon. Sabi nga natin kanina, may kakwentuhan kami kanina. Well, sabi, talagang, kasi ang sabi ng doktor, kasi ito daw yung sakit niya. Pero, sino ba ang final say? Di ba? Ano bang sabi ng nasa paligid mo? Sino ba ang final say? Sino ba ang magbe-verdict? Walang iba kundi si Lord pa rin eh. So that the living may know that the Most High is sovereign over all kingdoms and on earth, and it gives them to anyone He wishes. Yung kalooban talaga ng Panginoon and sets over them the lowliest people. So meaning, sino man, church, mga kapatid, sino man sa inyo ang iupo ng Panginoon ngayong eleksyon, sino man ang italaga ng Diyos na mamuno, be confident kasi si Lord ang naglagay sa iyo dyan. Okay? Sabi ng Bible, talagang siya talaga, He deposes and He set ups. Diba? So, but you need to serve according
to the purpose of Him. Si Lord talaga, a clear understanding of this truth ay makakatulong po sa atin. Makita na ang politics is merely a method used by God to accomplish His will. Kahit na nga may mga politicians, di ba, na abusing their power, their political power, kahit na evil pa yung gawin nila, di ba? Ano pa man ang gawin nila. Pero sabi nga natin, itong understanding na to, the truth is, ginagamit pa rin ng Lord yung politics, a method to accomplish His will. Anong sabi ng Romans 8:28? All things work together for good to those who love the Lord and called according to His purpose. Okay, so there's no plan B sa purpose ng Lord. Okay, so yun yung number one. Ano yung number one? Kailangan ma-view natin, church, yung politics, di ba, according to God's principle. Okay, next is, dapat mag-grasp natin yung fact that our government cannot save us and not our source. Only God can. Kasi alam niyo po, maraming mga tao ngayon, umasa na sila. Iniasa na nila yung buhay nila sa gobyerno. Diba? Umasa na sila at pag sila ay nabigo, anong gagawin? Mag-aaklas. Kaya ang dami nyo nakikita mga nagrarally, di ba? Kada after ng election, sa bansa pa naman natin, wala naman talagang tunay na nananalo. Kasi sabi nila, pag nanalo, nandaya. Di ba? Parang, dapat maintindihan natin, mga kapatid, na hindi yung government ang source natin. Di ba? Ang source mo, walang iba kundi si Lord. Kaya ang nangyayari pagka na-disappoint sa government, anong ginagawa? Ayun, sasama sa rally. Mag-aaklas. Pag binasa mo ang Bible, wala ka namang mababasa dito na si Jesus mismo nagturo siya, di ba, na mag-aklas ang mga tao to reform yung gobyerno kahit na nga immoral yung government, idolatrous or corrupt ang practices ng government. Never mababasa mo na si Jesus ay nag-demonstrate ng pag-aaklas sa gobyerno o civil disobedience para magprotesta. Wala kang mababasang ganon. Instead, Jesus, church, or the first century Christians, even as well as today, tayo ay tinuruan ng Diyos to proclaim the Word of God or the Gospel. At ipamuhay natin yung ating pong natutunan, ang salita ng Diyos, at makita yung ebidensya ng pagbabago sa buhay natin. Yun ang tinuro sa atin. Hindi tayo kailangang mag-aklas para i-reform ang government. Tayo ay inutusan na i-proclaim ang gospel. Dahil once na ang tao ay na-receive ang word, nakilala ang Panginoon, mababago yun. Amen ba? Hindi naman yung gobyerno babaguhin yung tao sa gobyerno. Amen? So there is no doubt that our responsibility to government is to obey the laws and be good citizen. Open your Bible, Romans chapter 13, verses 1 and 2. Let everyone be subject to governing authorities. For there is no authority except that which God has established. Timo, walang gobyerno na hindi itinalaga, walang authority na hindi inilagay ng Diyos. The authorities that exist have been established by God. In verse 2, consequently, whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted. And those who do so will bring judgment on themselves. So, ang ating pong responsibilidad ay hindi mag-aklas to reform the government. Our responsibility is to proclaim the gospel and to obey the law
and be good citizen. Amen po ba? Dahil yun ang sabi ng Bible, let everyone be subject to governing authorities kasi walang authority na hindi Diyos ang nagtatag. Si Lord talaga naglagay niyan. Mamaya pag-uusapan pa natin yan. More on. Hihimayin natin. Ibig sabihin, God has established all authority. Government, leaders. Pero yan ay in-establish ng Diyos for our benefit. For our benefit to commend those who do right. Ibig sabihin, i-reward yung mga gumagawa naman ng tama. Yun ang purpose ng government. Para i-reward yung gumagawa ng tama. In 1 Peter chapter 2, verses 13 and 14, sabi po dito, submit yourselves for the Lord's sake to every human authority. So, church, Mayroon instruction sa atin si Lord, may command. Submit yourselves for the Lord's sake to every human authority, whether to the emperor. Kasi noong unang panahon, wala namang mayor pa, wala pa namang barangay captain, wala pang mga SK. Noong mga araw, emperor, supreme authority, governors, di ba, who are sent by him to punish those who do wrong. Tingnan mo ha, itinatag ang government, ang purpose talaga ng Lord is to commend those who do right. I-reward yung mga gumagawa ng tama. And syempre, mapaparusahan naman yung lumalabag sa batas. Tama po ba? So, to commend those who do right. Kaya, nauso yung bigyan ng jacket yan. Tama. Kasi if you do right, God will reward you. Amen po ba? Kaya pag binasa mo, yung chapter 13 ng Book of Romans, particularly in verses 1 to 8, makikita mo dito, yung government's responsibility is to rule and magkaroon ng authority over us. And sabi nga, hopefully for our good. Nandyan, siyempre, nagko-collect sila ng taxes and to keep the peace. So, kaya naman tayong mga believers, sabi natin, hindi na ako bumuboto kasi hindi ko gusto mga kandidato, di ba? Tapos, dadayain lang naman. Di ba? Well, alam niyo po, tayo naman dapat, ang mandate naman sa atin, mga mananampalataya, dapat yung voice natin, tayo dapat ang nag-e-elect ng ating leaders. We should exercise that right by voting for those who best demonstrate Christian principles. Yun talaga, tayo mamili kasi pinapabayaan. Itita mo, ikaw yung may value o values. Ikaw yung, alam mo yung Christian principle. Dapat ikaw ang bumoto para dumami. Ang problema, hinahayaan natin yung mga wala namang Christian values na bumuboto, magbebenta pa ng boto, tapos ngayon, pag na-elect yung politiko na yun, magre-reklamo ka. Hindi ka naman bumoto. Diba? Dapat nagkakaisa tayo na mga, alam natin yung values, yung principle ng Lord. So dapat nagkakaisa tayo, i-elect natin yung mga politiko na God-fearing. Amen? Sabi, ba't ganun, Pastor? Tingnan nyo, I'll give you one story. Segue tayo sandali. Bakit ganun? Reklamo yung mga tao kasi nanalo yung alam namang corrupt na opisyal. Pero alam niyo ba yung corrupt na opisyal na niyo, kung sino naglagay nun? Yung mga bumoto. Kasi bakit? Binenta nila yung boto nila . So di kayo din nagnamili nun. Tapos, nung naging corrupt, reklamo ka ng reklamo. Ngayon, mag-aaklas ka. Diba? Magrarally ka. Pero dapat nga tayo, nagpe-pray tayo, pinipili natin yung mga God-fearing politicians na mayroon silang Christian principle at yun ang ilagay nating leader. Amen po ba yun? Nakukuha niyo po ba? Kasi napapanahon bukas, boboto na kayo. Okay? Yung iba, hindi naman boboto. Pero sana, bumoto ka na rin. Pray mo kay Lord kung sino yung gusto ni Lord. Di ba? Na ilagay. Kasi sabi naman natin, wala namang authority na hindi si Lord ang naglagay. Alam niyo po ba na isa sa mga grandest deception ni Satan is yung nag-hope na tayo. Yun ang nangyayari sa atin .
Sabi nila, hindi mo pwedeng ipagsamahin kasi i-mix ang religion at saka ang politics. There should be a separation between church and state. Sabi ko, pwede ba natin ganun ba? Pwede ba natin i-consider na yung sa gobyerno natin ay walang Christian principle? I mean, walang principle ng Diyos? Hindi. Dapat talaga meron. Okay? So, ang problema natin, nagre-rest na yung hope natin, okay, sa mga politiko o sa gobyerno, okay, yung godly living. Pag sinabi natin godly living, tayong mga Kristiyano, kung hindi tayo mag-share ng word sa mga barangay, sa mga munisipyo, sino ang inaasahan natin mag-share? Wala, di ba? Kasi nga, umaasa na tayo na bahala na ang gobyerno natin. Bahala na sila na culturally, morally, sila na ang bahala sa atin. Pero a nation's hope for change is not to be found in any country's ruling class. The church has made a mistake. So kung iniisip natin na trabaho ng mga politiko, yung pag-share ng gospel, hindi naman lahat, meron din naman nagsishare ng mga gospel. Pero dapat yan po ay trabaho ng church. Yan po ay responsibilidad ng church to guard biblical truths and Christian values. Kaya kita niyo po, mapapansin niyo sa mga barangay, sa mga munisipyo ngayon, meron ng mga nagsasalita, nagpipreach ng word. Diba? Kasi yan yung unique God-given purpose ng church. Hindi tayo kailangan maglay sa political activism. Diba? Yung pag may rally, nandiyan ka, nangunguna ka pa. Gusto mo reforma sa gobyerno. Pero nowhere naman sa Bible na nabasa mo na yung mga first century Christian nag-spend ng energy nila, ng time nila, even their money in governmental affairs. Mauubos lang ang lakas mo ng kakarali. Amen? Because you know why? Our mission as a church lies not in changing the nation through political reform, but in changing hearts through the Word of God. Yun yung mission natin. So our Christian mandate is to spread the gospel of Christ. Kasi alam niyo po, pag nabago ang puso ng isang tao, mababago talaga lahat. At magre-reflect yung change na yun. Believers must understand that it is them, not the government, who are the influence and be salt and light of the earth. Ano sabi ng Matthew 5:13-14? You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown and trampled underfoot. You are the light of the world. A town built a hill cannot be hidden. Ano ibig sabihin nito? Ikaw yung salt eh. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng salt? Ang salt kasi, pag yan inilagay mo sa niluluto mo, magkakalasa. Ibig sabihin ng salt is influence. Mga kapatid, kayo man na mga tumatakbo this election, kung kayo man ay talaga ng Panginoon in that position, be salt. Doon po sa inyong nasasakupan. Ibig sabihin, dapat maging magandang influensya po kayo. Amen. Dapat good influence, hindi bad influence. Dapat tayo salt and light. We become the light of the world as God has intended us to be. Ano sabi ng Matthew 5:16? In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Ano ibig sabihin nito? Dapat nagniningning ka doon sa posisyon na yon. Nakikita nila yung pagkakaiba mo. Diba? Alam nila na kakaiba ka kasi kung gagawin mo din yung mga pangit o masasamang ginagawa nila, anong pagkakaiba mo? Hindi ka magiging salt and light. Amen po ba? Pasensya na kayo, pumunta kayo dito sa BOCC. Yeah. So kailangan ko sabihin sa inyo to kasi yan talaga yung pagpapalain ng Panginoon. Mapalad. Blessed is the nation whose God is the Lord.
Amen po ba? Siyempre, ang God may principle. Ang sa pagpapala niya, kailangan talaga nagsasubmit, nagsusurrender at nag-o-obey talaga tayo. So, political organization are not the savior of the world. Ito yung sinasabi natin kanina. May mga tao, iniasa na nila yung kanilang buhay sa gobyerno. Tama? Umasa na. Pero alam mo ba na ang salvation ng mankind has been manifested in Jesus Christ? Di ba? Hindi yung government ang savior natin. Ang savior natin, walang iba si Jesus Christ. Alam ng Panginoon na kailangan natin ng tagapagligtas bago pa man niya in-establish ang government. He demonstrated to the world na ang redemption, di ba, ang kaligtasan ay ma-accomplish lamang sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, hindi sa pamamagitan ng tao or yung economic strength or military might o politics. Nasa Panginoon lang, church, ang joy, ang contentment, ang salvation, ang hope. Yan po ay pinoprovide lamang ng Panginoon. So, dapat maliwanag sa atin na ang government itinatag ng Panginoon, pero hindi gobyerno ang ating kaligtasan. Ang kaligtasan natin walang iba kundi ang Panginoon. Amen? Next point is, kung sabi natin kanina, ano ba dapat ang views ng Christian in politics? Next is, what does the Bible say about government? Ano ba naman ang sinasabi ng Biblia tungkol sa gobyerno? Well, the Bible speaks very clearly about the relationship between the believer and the government. Okay. So, we are to obey governmental authorities, church, and the government is to treat us justly and fairly. Kahit na nga hindi nag-live up according doon sa principle o nag-live up yung role nitong government na to, we are still to live up to ours. Kasi minsan nakabase kasi yung pagsunod natin kung nakikita natin na maayos yung gobyerno, di ba? Maayos yung politiko, doon nakabase. Pero anong sabi ng Book of Romans? Do not be conformed by the pattern of this world. Amen po ba? So wag daw tayo makiayon. Wag tayo makiayon sa takbo nitong sanlibutan na to. So, when the government, ito ano ibig sabihin yan, mga kapatid, mga kapatid ko po, mga tumatakbo ngayong election, ano ibig sabihin nito? When the government asks us to do something, okay, that is in direct disobedience to God's word, we are to disobey government in faithful confidence. At umasa tayo, hindi pababayaan ng Panginoon. Okay, ulitin ko po. Church, we are to submit ourselves to the government o to the governing authorities. Mag-submit po tayo. But when time comes na kung ang gobyerno ay pinasusunod tayo against sa principle ng Panginoon, that's the only time na hindi tayo dapat sumunod. Pero hindi rin dahilan na tayo po ay kailangang mag-aklas for the reform of our government. Nakukuha niyo po? Amen? Para makita ko sa TV, nangunguna ka pa dun sa rally, ha? Amen? So, tinuturuan lang natin, ano ba yung sinasabi ng Bible para maliwanag po sa atin? Okay, so kasi ang Bible, pagka ruler, master, ano pa, yung mga ginamit na term, di ba, government, o anumang name, ang instruction sa atin, isa lang, to obey. Kailangan tayo mag-obey. Anong sabi ng Romans chapter 13, verse 1 and 2? Basahin natin sa Tagalog version, ha? Sabi sa Tagalog version, ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. At sila'y nararapat sa parusa, at mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Tama naman. Di ba? Pag gumagawa ka naman ng tama at mabuti, ano ang dapat mo ikatakot? Tama? Kaya lang naman natatakot sa government kasi ito yung mga gumagawa ng masama. So ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga pinuno o namumuno, gumawa ka ng mabuti. At pararangalan ka nila. Yan. So this
leadership applies to all kinds of authorities. Kahit saan naman, kahit even, di ba, sa loob ng bahay ninyo, di ba, syempre you need to obey your parents. Sa school, tingnan mo, ito very simple, very simple. Hindi ba kayo naiirita na every time papasok ka sa SM, titingnan yung bag mo? Hindi ka ba naiirita na pagpupunta ka doon, may salamin na igagano sa ilalim ng sasakyan mo? Sa mga mall? Tama? Papaalis pa yung sombrero mo sa loob ng bangko? Pero you need to submit. Kasi yun yung kanilang house rules. Amen ba? Yun yung kanilang house rules eh. So, ibig sa mga tahanan ninyo, di ba? You need to obey to your parents. Yung authorities and leadership of the church, you need to follow. You need to obey. Basta hindi masama. Basta ito ay makakabuti, alam mo naman. Kasi, alam niyo po, madali kasi sumunod pag pabor sa'yo. But you know what is true obedience? True obedience is yung sumusunod ka kahit hindi pabor sa'yo, pero hindi masama. Tama po ba? Tapikin mo yung katabi mo, naintindihan mo yon? Kasi yun ang tunay na pagsunod eh. Yung sumusunod ka, kahit hindi pabor sa'yo. Pero alam mo, tama yun. Kasi pag pabor sa'yo, sunod ka kaagad eh, di ba? Let's say for example, kunyari, ito very simple, I don't know kung nakaka-relate ito. Kayong mga bata, pag ginigising kayo ng umaga, gising na, mag-church tayo. Grabe, nagsimula si mama, si nanay, si tatay ng alas 6 ng umaga. Uy, alas 10 yung church. Opo, mamaya na. Bakit? Pinapahinga ko lang yung mata ko. Magdamag ka ng tulog, pinapahinga mo po yung mata mo. Di ba? So, gigisingin mo. Ayaw tumayo talaga. Subukan nyo, nanay. Anak, tayo ka na. Bakit po? Punta tayong mall, bibili tayong iPhone. Aboy, walang toothbrush, walang ligo, tatayo yan. So, nakita nyo, kasi pabor. Pabor, di ba? Amen ba? Pero true obedience, yung susunod ka kahit hindi pabor sa'yo. Basta hindi masama. Makakabuti pa rin sa nakakarami. Okay? Even sa'yo actually. Kasi sabi dito, yung lang naman gumagawa ng masama yung natatakot sa gobyerno eh. Pero yung gumagawa ng mabuti, hindi natatakot yan. Okay? Kaya nga sabi ni Peter, in 1 Peter chapter 2, 13, 14, ito Tagalog version ulit ha, alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa lahat ng may kapangyarihan sa bayan, sa emperador, pastor na ba, emperador daw alam ko na yung naiisip nyo. Alam nyo, pinag-aaralan ko pa lang yan, naisip ko na yan. Sabi ni pastor, pasakop daw tayo sa emperador. Light naman eh. Na siyang pinakamataas na kapangyarihan at sa mga gobernador na isinugo niyang upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng mabuti. So kita nyo, both si Peter at saka si Paul, nag-agree sila. Nire-remind niya tayo repeatedly na tayo ay dapat sumunod. Diba? Talaga tayo dapat mag-obey sa mga authorities. Because many times, however, meron kasi mga gobyerno o mga politicians talaga, they go astray. Di ba? Mga naliligaw talaga ng landas from its purpose and become oppressive. Pero pag nangyari yun, kailangan pa rin natin sumunod sa gobyerno. Hayaan mo nang si Lord ang mag-deal sa kanila. Amen po ba? 1 Peter chapter 2, 18 and 19, Tagalog to. Sabi dito, mga alipin, actually, kasi nung panahon na yun, ito yung mga servants, di ba? So sabi dito, magpasakop kayo sa inyong mga amo at igalang ninyo sila. Hindi lamang ang mababait at mapagbigay, kundi pati malulupit. Kasi di ba pagka yung amo mo ay malupit, wala ka ng galang. Kahit yung mga anak minsan, di ba? Sa panahon ngayon, alam niyo po, nung panahon namin, sila pala, hindi ako. Yung mga matatandang nauna sa akin, partly na rin sa panahon ko, pag hindi kami nagsabi ng opo, palo ka. Amen. Tama po ba mga nanay? Ngayon hindi ko na marinig yung opo at saka po sa mga bata.
Di ba? Naririnig niyo pa ba? Opo. Hindi na. So, sabi dito, kasi namimili lang tayo ng gusto nating tratuhin ng tama. Pero sabi ng Bible, pasakop kayo sa inyong mga amo at igalang ninyo sila. Hindi lamang ang mababait at mapagbigay, kundi pati ang malulupit, sapagkat kapuri-puri ang nagtitiis ng parusa kahit walang kasalanan bilang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. So, ang bottom line, we still need to obey authorities. Pag binasa mo ang Old Testament book, okay, naalala nyo ba si Daniel again? Siya po ay isang modelo when it comes to relationship with government. Naalala ninyo, si Daniel, nag-work siya. Okay, nag-work siya sa isang kaharian na kung saan mataas ang kanyang posisyon. Pero itong kaharian na to ay unbelieving government. Diba? The government who worship idols. Ayan. So, ano ang nangyari dito sa kwento na to? Unang-una yung kanyang mga kaibigan. Diba? Kasi merong batas noon na pag narinig nila yung sound na yon, kailangan silang lumuhod at mag-worship. Okay, doon sa kanilang mga Diyos. Pero yung kaibigan yung mga kaibigan ni Daniel, hindi sila sumunod dito. Kasi sabi natin kanina, di ba? Well, you need to be loyal. You need to obey authorities. Pero pag ang pinasusunod na sa iyo ay against na sa principle ng Lord, that's the only time na pwede kang mag-disobey. Because God is sovereign over all. Amen po ba? Sabi sa Daniel chapter 3, verse 12 to 15, but there are some Jews whom you have set over the affairs of the province and Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego. Ito yung tatlong kaibigan ni Daniel. Okay, who pay no attention to you, your majesty, kasi they neither serve your gods nor worship the image of gold you have set up. Kasi ang utos ng hari, lahat kayo sasamba pag narinig nyo yan, tunog na yan. Okay, in verse 13, furious with rage, Nebuchadnezzar, nagalit siya. Okay, si Shadrach, si Meshach, at saka si Abednego, anong ginawa niya? Pinatapon niya doon sa, burning furnace. Alam niyo ba yung burning furnace na yon? Parang sa panahon natin, yung pugon, nakakita na kayo? Pugon, di ba? Dito, itatapon ka pa lang, masusunog ka na. Ganong kainit. Okay? So, nung nalaman nito ni tatlong kaibigan ni Daniel, tinan mo yung response nila. Yung kanilang pananampalataya, yung kanilang confidence sa Panginoon. Sabi dito in Daniel chapter 3, 16, 18, King Nebuchadnezzar, tinan mo we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it. Sabi niya, kung ganun talaga ang desisyon mo, mahal na hari, na kami ipatapon dyan at sunugin, wala po kaming magagawa. Okay. Pero naniniwala kami na kami ay ililigtas ng aming Diyos. Okay. And if He will, but even if He does not, kung hindi man kami iligtas ng Panginoon, gusto naming malaman mo, Your Majesty, na hindi pa rin kami sasamba sa Diyos mo. Wow. So nakita nyo, hindi sila nag-compromise sa tama. Alam nila kung ano yung God's principle. Alam nila kung ano yung dapat gawin. So, itong kwento na to, nangyari din ito kay Daniel. Ganon din. Si Daniel naman, ginawan siya ng plot ng mga ibang mga leaders kasi nga hindi nga siya nagwo-worship. Nahuli siyang nagpe-pray. Diba? So, to make the story short, pag binasa niyo itong book na to, makikita mo dito, loyal si Daniel sa pagsiserve. At yun naman talagang inaasahan sa atin ng Panginoon. Nasaan ka man, maging loyal ka to any ruler placed over you. Diba? Paglingkuran mo yung leader mo with all loyalty and honesty. Ngunit dumating po yung pagkakataon na kailangan niyang mamili. Kailangan niyang mamili kung sasamba siya doon sa Diyos ng mga pagans
o hindi niya i-compromise yung faith niya. At alam niyo po, siyempre, pinili ni Daniel na patuloy niya sambahin ang buhay na Diyos. At ganun din po tayo. Sabi ng Bible, we need to submit and obey authorities. Pero may hangganan po yon. Dapat hindi nun maapektuhan yung principle ng Diyos. Amen po ba? So binigyan tayo ng Diyos. Okay, malapit na po tayo mag-end. Pero gusto ko kayong bigyan ng understanding kung ano naman yung important duties ng mga mamamayan ng isang bayan, ng isang barangay. Okay? Ano ang responsibilidad ng isang believer? Ayan. 1 Timothy chapter 2, verses 1 and 2. First of all, then I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people, for kings and all who are in high positions, that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. Una sa lahat, ipinakikiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin rin ninyo ang mga may kapangyarihan upang tayo ay makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Kasi alam niyo po, minsan hindi man natin nararamdaman na yung mga in-elect natin na ginagawa nila yung best nila. Di ba? Parang hindi nila na-reach yung standard natin. Pero still, we are commanded to pray for them. Amen? So, hindi tayo tinawag para mag-aklas. Tinawag tayo para ipanalangin sila. Amen po ba? They may not be the best leaders as they may seem, mga kapatid. Pero this does not release us of our responsibility to pray for those who are over us. Ipanalangin natin sila. Yun ang ating pong calling. Kaya ipanalangin natin sa Panginoon. Di ba? Anong sabi? With prayer and petition, magsamo tayo, panalangin natin. Lord, bigyan mo kami ng tamang leaders. At kung sila may mga nakaupo na in that position, ipanalangin mo na sila ay pagkalooban ng Diyos ng wisdom to rule. Amen? At makayanan niya lahat ng mga temptations. Wow. And then next, siyempre, ano bang responsibilidad natin bilang believers? Kailangan tayo talaga magpasakop, mga kapatid, sa mga namumuno. Di ba, hindi yung lahat na lang talaga, lahat ng gawin ng leader, nandun sa Facebook, kinokontra mo. Di ba? Paano tayo uunlad? Mas powerful yung prayer kaysa doon sa post mo. Sabi ng Romans 13:1, let everyone be subject. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Bawat tao, ikaw at ako. Sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Wow! Ano ibig sabihin nito? We are to be under their authority, and this means that we should obey those who rule over us. Sabi nga nun, alam mo, Pastor, sorry po kung may pulis dito Kung sabi nga, paano ko igagalang yung mga pulis? Sila mismo yung unang-unang lumalabag ng batas. Hindi naman po lahat. Alam nyo ba, pag yung traffic aid na lang yung nagtatraffic sa kalsada, pag yun ay pinara ka, hininto ka, hindi naman yung traffic aid yung iginalang mo. Ang iginalang mo, yung uniforme ng pulis. Yun yung sinasabi natin. Yun yung sabi natin, yung government ang ginagalang mo. Hindi lang yung tao, secondary lang yung tao, yung uniform ng pulis, yung government, doon tayo nagpapasakop. Okay? So no matter what we feel about them, church, God has established those in positions of authority. Okay, be subject to the governing authorities. Be subject. Kasi
ang masakit dito, sabi dito sa Romans 13:2, kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at sila ay nararapat sa parusa. Di ba? Bilang mananampalataya, hindi mo misyon i-reform ang government sa pamamagitan ng pag-aaklas. Amen po ba? Ang mission mo bilang mananampalataya, i-share mo yung Word of God. Yun yung reform na mangyayari sa bayan at sa tao. Dahil pag tinanggap ng Diyos ang salita niya, ang tinanggap ng tao ang salita ng Diyos, definitely mababago yun. Amen? Mababago yun. Kaya ang mangyayari niyan, anong sabi ng Book of Psalms 133 verses 1-3? How good and pleasant it is when God's people live together in unity. For there the Lord bestows His blessing, even life forevermore. Kaya pag ang bayan talaga nagkakaisa, di ba, may pagpapala. Amen? May pagpapala talaga. Kaya kung ikaw man ay hindi pala rin, mayroong mas pala rin sa'yo. Dahil alam mo naman na Huwag kang sumama ang loob dahil alam mo, kaya nilagay ng Lord yon kasi gusto ni Lord siyang ilagay doon. Okay? Kasi wala namang authorities na hindi si Lord na nag-establish eh. Now, sabi, mas maganda siguro, imbis na mag-aklas ka, makiisa ka na lang, basta mabuti. Tama po ba? Kasi kaya hindi umaano ang bayan natin, umaayos kasi kada palit ng government, hindi rin tayo nakikiisa. So, si Jesus, minodel niya ang pagsiserve. Ito naman po sa ating pagtatapos. Si Jesus, minodel niya ang pagsiserve. Sabi ng Bible, He came not to be served, but to serve. So dapat ganun po yung ating mga tumatakbo ngayong eleksyon. Sabi nila, pastor, kasi alam mo, Yang politiko na yan, pag nanalo yan, alam ko, wala akong matututunan dyan. Di ba? Ganun ang kaisipan natin, wala akong matututunan dyan. Pero alam mo, ang masasabi ko sa iyo kung anong matututunan mo? Listen, church ha, kung sino man ang manalo ngayon ha, ano ang matututunan mo? Ang matututunan mo, humility. Sabi mo nga sa katabi mo, humility. Humility. Kasi you need to humble yourself doon sa itinalaga ng Diyos. Amen. So, yung mga tatakbo po ngayong eleksyon, SK, nako, mga kabataan, alam nyo ba yung pinapasok ninyo? Bago mo paglingkuran ng barangay, subukan mo munang maghugas ng plato sa bahay. Tama. Kasi gusto mong paglilingkuran ko ang buong barangay pag ako ay binoto nyo. Pero sabi ni nanay, hindi ka nga makapaglikpit ng higaan mo. Tama? Paglilingkod ka pa sa barangay. Amen. May natutunan ba kayo? Church, ito po ay pinreach natin today para maintindihan natin kung ano ba talaga ang dapat na views natin with government and with politics. Meron tayong mission, mga kapatid. Ang mission natin ay hindi i-reform ang government sa pamamagitan ng pag-aaklas. Ang mission natin to reform is the hearts of individual. Kailangan ang bawat tao ma-receive niya ang salita ng Diyos dahil yun ang babago sa kanya. Walang ibang source, walang ibang hope, walang ibang pag-asa, kundi ang Diyos, hindi ang government. Amen? Pasakop tayo, igalang natin. Huwag natin kalabanin ng gobyerno. Dahil ang lumalaban sa itinatag ng Diyos, si Lord ang kalaban. Kaya hindi tayo magtatagumpay. Kaya ang ating pong gagawin, ipapanalangin natin. Tama ba? Hihingin natin sa Lord para tayo makapamuhay ng payapa, matahimik. Amen? Hingi tayo kay Lord ng tamang leader na magli-lead sa atin. At hindi lang po ngayong eleksyon yan. Dapat isinasama natin sa prayer natin lagi. Hindi lamang po yung leader ng gobyerno, leader of the church. Diba? In your office, yung mga amo ninyo, someone or somebody who rule over you, ipag-pray nyo. Diba? Nabigyan siya ng Lord ng wisdom to lead. Amen po ba?
Amen? Amen po ba? Palapakan nga natin si Lord. So sabi mo, sige pastor. Pastor, sige po. Next na election, magpaparehistro na ako. Hindi ka naman pala nakarehistro. Di ba? Paano tayo magkakaroon niya, magkakaisa, iboto yung tamang leader? Magparehistro ka, iboto natin yung tamang tao na merong prinsipyo ng Diyos. Amen? Amen? Salamat po sa inyo. Salamat po sa time po ninyo, sa pakinig ninyo. I believe this is very timely kasi po bukas magdidesisyon tayo. Didesisyon tayo. You pray first. You pray, Lord, sino pong gusto mo sa kanila? Amen? At syempre, kung dumating man yung time na mamimili ka, dalawa lang naman sila. Mamimili ka. Yung isa hindi mo kilala. Yung isa kilala mo, inis ka nga, pero kasama mo sa church. Kapatid mo. So, kung ako, kapatid ko na lang iboboto ko. Suportahan ko yung kapatid ko. Tama? Tama po ba? Kasi, meron ng, may seed na ng word yun, na kay Lord yun eh. Di ba? Yung isa, hindi ko pa alam kung anong gagawin nun. Amen? Amen ba? Dahil yun po yung ating responsibilidad. Responsibilidad natin, we elect God-fearing people. Para yung gobyerno natin umayos. Amen? Tayo po tayo lahat. Huwag nyo ibenta yung boto nyo. Huwag nyo ibenta. That's the only right na meron tayo para iupo natin ang tamang leader. Talk to God. Ask wisdom. Ask mo ang Holy Spirit. Holy Spirit, gusto ko yung gusto mo. Hindi yung gusto ko. Amen? Ikaw ang pumili para sa akin. Alam niyo po, sa lahat ng lugar, meron talagang authority. Meron talagang mga leaders. Even sa church. Kaya ako sabing ipanalangin ninyo, hingin natin sa Panginoon. Pwede ba akong mag-end with this scripture? Ito yung sinare ko kaninang umaga. Pwede natin paki-flash ba yung Jeremiah 3:15? Bago tayo umawit. Jeremiah 3:15. Pwede ba? Bago po matapos itong month na to, ito po kasi month na to, kino-consider natin ito as the Pastor's Appreciation Month. So I would like to give my buong puso na pasasalamat po sa lahat ng mga naka-appreciate, sa lahat po ng mga nagmamahal, who shared the love sa akin for the last 20 years. 20 years na po ako, umabot po ako ng 20 years. Para kayo po ay paglingkuran, pastoran. Hindi po madali na pastoran kayo. Yeah. Ang daming mga sacrifices. Pero purihin po ang Panginoon. Nagpapasalamat po ako. Nagpapasalamat ako. Of course, from the bottom of my heart, sabi ko nga kaninang umaga, there's no such thing as perfect church. Wala namang perfect na church eh. Pag pumunta ka doon sa perfect church na yon, dumating ka doon, hindi na perfect yon. Kasi wala namang perfecto kahit na mga member. Walang perfect na church. Masaya ako for the last 20 years, meron dito. Baby pa lang siya, dinedicate ko na siya. Diba? Habang lumalaki siya, nakakilala siya sa Panginoon, nagkaroon ng water baptism, binaptize ko siya. Dumaan ang mga panahon, nakakilala niya yung kanyang love life, ikinasal ko siya. Pati trabaho niya, pinag-pray ko. Yung business niya, pinag-pray ko. Nagkapamilya, nagkaanak, dinedicate ko din yung anak. Napakahabang panahon na ng pinagsamahan natin. Alam ko, maraming mga flosses. Wala namang perfecto eh. There's no such thing.
Pero alam niyo ba itong passage na to? Jeremiah 3:15. And I will give you pastors according to mine heart. Alam mo ba, ang ibig sabihin nito, I will give you pastors according to mine heart. Hindi ka pwedeng pumili ng pastor mo. Dahil ang pastor, Diyos ang magbibigay sa iyo. Wala rin akong choice kasi hindi rin ako pwedeng pumili ng member. Paminsan-minsan, pare-pareho tayo may mga saltik. Pero hindi dahilan yun para maghiwalay tayo. Tama po ba? Kaya, mahal ko kayo, church, 20 years. Sabi ng Lord sa akin, hindi ka pwede mamili kasi hindi rin sila pwede mamili. Ako magbibigay ng pastor para sa buhay mo. Kaya maraming salamat po for the appreciation, for the gifts, for the love. Salamat. At pray niyo po ako na maraming pang taon na pagsasamahan tayo. Maraming pa pong taon. Sabi ko kaninang umaga, I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Malalaman mo kung ako ang pastor mo pag nag-grow ka. Pag nagmamature ka. Kasi ako yung magpipid sa'yo. Ako yung mag-lead sa'yo. Ako yung magpipray sa'yo. Ako yung mag-guide sa'yo. So, kung naghahanap kayo ng perfectong church, hindi po ito yung church na nahanap ninyo. Kung naghahanap kayo ng mga perfectong members, wala dito, hindi nyo makikita yun. Kung naghahanap kayo ng perfectong pastor, hindi nyo makikita dito yun. Pero kung si Jesus ang hinahanap ninyo, makikita nyo dito yun. Amen. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Thank you for the life of the pastors. At thank you po sa appreciation. Thank you for honoring me. Ang sarap na kahit mahirap, pero masarap po ang pakiramdam kasi alam ko, hindi aksidente na kaya kayo nandito sa church. Nandito tayo because of that mission. Yung mission para spread yung gospel. Amen. Salamat po ng marami at from the bottom of my heart, papuri po sa Panginoon.